Magandang oras po sa inyong lahat. Isang mapagpalang pagkakataon na naman ang binigay ng ating Panginoon upang tayo'y magsama-sama sa programang Oras ng Pag-aaral. Kami po ay nagagalak na kayo'y aming makasama muli sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati natin ang lahat na ating tagapanood sa telebisyon at mga tagapakinig natin sa Adventist World Radio 89.1. Pagpalawin nawa kayo ng ating Panginoong Diyos. Gayon din ang nanonood sa kanilang mga cellphone sa YouTube. Sa programang ito, sama-sama tayong magbubukas ng salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan ang mahalagang aral na makakatulong sa ating pananampalataya at pamumuhay. Ang ating hangarin ay hindi lamang kaalaman, kundi mas malalim pa na pagkakilala sa ating Panginoon at higit na pag-ibig sa Kanyang mga pangako. Sa ating paglalakbay ng pag-aaral ngayong oras, makakasama natin muli ang dalawang espesyal na panauhin na magbabahagi ng kanilang pananaw at paliwanag mula sa ating leksyon. Kasama natin muli ngayon si Pastor Marvin Diaz, ang Ministerial Secretary ng Northern Luzon Philippine Union Mission. Kumusta ka, Pastor? Mabuti po, Pastor Jules, Pastor Ray. Iabrasak kada kayo iti panangkablaw ni Apo Diyos at sa mga pong nanonood, babatiin ko po kayo ng biyaya ng Panginoon saan man kayo dako. Nawa na i-enjoy nyo po ang panunood at pakikinig sa ating lesson. Sinabi kong pakikinig, Pastor, kasi ito ay naibo-broadcast sa AWR 89.1, ang official po na radio station po natin. At kayo po kung nasaan man kayo dako at may radio po kayo, pwede nyo pong buksan sa frequency po na yan. Kaya saan man kayo na naroon ngayong panahon po na ito, nawa maranasan niyo po ang gabay ng Panginoon at katalinuhan sa inyong pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. Amen. At syempre, kasama din natin ang kilala natin sa oras ng pag-aaral. Siyang ating Sabbath School at Personal Ministries Director ng Southern Luzon Philippine Union Mission, si Pastor Relino Urbi. Kumusta ka, Pastor Ray? Magandang balita, Pastor Jules, Pastor Marvin. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsusubaybay sa ating programa. Talakayan, mga kaibigan at mga kapatid. At binabati ko lahat ng mga nanonood dyan. Kung saan kayo mandako, patuloy kayong mag-comment dyan sa comment section ng ating YouTube para nalalaman namin kung saan ito nakakarating ang ating programa. Purihin ang Panginoon Diyos. Maraming salamat po. Okay, tayo po ay nasa panghuling trimestre sa ating pag-aaral na may pamagat mga aral ng pananampalataya mula kay Josue. Tunay na kamangha-mangha ang patuloy nating paglalakbay sa mas malalim na pagkaunawa ng banal na kasulatan. Ngayon, tayo'y maganda at sabay-sabay nating simulan ang ating pag-aaral ng ating leksyon. At inihikayat kong lahat na ilabas ang inyong Biblia at sumunod sa ating pagbubulay-bulay. At upang tayo'y gabayan ng Espiritu Santo, tayo po muna ay manalangin. Hilingin natin si Pastor Ray na pangunahan tayo sa ating panalangin. Manalangin po tayo. O Panginoon Diyos, sa maraming banal, napakabuti niyo sa amin at ipinagkaloob ang panahon na ito upang talakayin at pag-aralan ng inyong mga ginuntuang salita. Magsalita kayo sa amin, Panginoon Diyos, na nawa ang lahat na aming mapapag-aralan ay maikintal sa aming isipan upang magbigay pansin, pagbabago ng aming buhay at patuloy na tataas ang aming espiritualidad, may ugnay ang aming buhay sa buhay ng aming Panginoong Hesus at nakahanda kami na maglingkod bilang isang alagad at naghihintay sa Kanyang pagdating. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Tayo po ay nasa pangalawang bahagi na ng ating leksyon sa trimestreng ito. Nasa pang-anim pala ng ating leksyon sa trimestreng ito na may pamagat na kaaway sa loob, the enemy within.
Naway makabuluhan at mapagpalang ating pag-aaral habang ating sinusuri ang aklat ni Josue. Ang ating talatang sasauluhin ay matatagpuan sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 17, talatang 10. Ang Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanya-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kanya-kanyang mga gawain. Ang pinakadakilang laban sa buhay ay hindi laging laban sa mga kaaway sa labas, kundi laban sa kaaway sa loob. Ang kasalanang nagtatago sa puso. Pinapaalala sa atin ng Jeremias 17:10 na sinusuri ng Panginoon ang puso at sinusubok ang pag-iisip at ginagantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanilang mga gawa. Isang malinaw na halimbawa nito ang mababasa natin sa Josue Kabanata 7, ang kwento ni Akan. Sa kabila ng tagumpay ng Israel, isang lihim na kasalanan ang nagdala ng pagkatalo at kapahamakan. Sa ating pag-aaral ngayon, makikita natin na ang pinakamapanganib na laban ay hindi laban sa kaaway sa labas, kundi laban sa kasalanang pumipigil sa ating tagumpay sa loob. Mga kapatid, halina't sama-sama nating suriin ang paksang ito sa pamagitan ng tatlong mahahalagang punto na magbibigay liwanag sa atin. Ang tatlong punto na ating papag-aralan ay una, corruption within, pangalawa, correction within, at ang pangatlo, confession within. Ating isa-hisayin ang tatlong puntong ito upang maunawaan nating mabuti ang ating pag-aaral sa ating leksyon ngayon. Nahin natin ang unang punto, corruption within. Anong nakita natin, Pastor Marvin, dito sa ating leksyon kung bakit hindi nanalo ang Israel sa kanilang labanan sa Ai? Pag tignan po natin, Pastor, dito ko na-discover na ang AI pala ay matagal ng vocabulary. Kasi pag dito po sa chapter 7 ng Josue, may AI, may artificial intelligence na pala. Pero ang pronunciation po yun ay hindi AI. I. Yeah. But pag titignan po natin, doon sa Jericho, panalo sila. They are moving inner. Papasok sila na papasok palalim doon sa land of Canaan. Pero nung nandun na sila sa Ai, ito yung unang defeat. Ito yung unang pagkatalo ng nation ng Israel. Now, bago pa natin puntahan yun, saan ba ang Ai? Ito ay matatagpuan doon sa 7 verse 2. Tingnan po natin ano po ang sabi dyan. Si Josue ay nagsugo ng mga lalaki mula sa Jericho patungo sa Ai na malapit sa Bethaven sa gawing silangan ng Bethel, at sinabi sa kanila, umahon kayo at tiktikan ninyo ang lupain. At ang mga lalaki ay humayo at tiniktikan ang Ai. So, tingnan niyo yung movement. May movement ito para ma-connect po natin yung from Jericho, they move to Ai. Itong Ai, ito po ay nasa burol doon sa bansa ng Benjamin, Ben-Aben. Ang sabi po dito, doon sa Benjamin. Doon siya na kalagay. At dito rin nila naranasan yung unang pagkatalo. Kasi yung unang outline natin ay corruption within. Itong corruption within, ito ay yung nung pagpapanalo ng mga Israel, nakita nila na itong si Akan, ito yung tao nito, ito yung para bang
betrayer ba yun ang tawag doon? Mhm. Siyang nag-betray. Oo. Now, bakit? Ano ang kanyang dahilan? Natingnan po ninyo doon sa verse 20, doon po sa verse 21. Nang aking makita sa mga sinamsam ang isang magandang balabal na mula sa Shinar, ang 200 siklong pilak at ang isang barang ginto na 50 siklong timbang ay akin ngang ninasa at kinuha. Ang mga iyon ay nakabaon sa lupa sa gitna ng aking tulda at ang pilak ay nasa ilalim niyaon. Pansinin ninyo yung movement. Anong nangyari kay Achan? Bakit doon sa English, ang sabi doon, I saw, I coveted, I took, I hid. Oh, di ba? Mga din ay aking nakita. Anong sumunod doon? Kinuha ko. I took. Coveted. I saw, I coveted. Para bang, ano bang covet sa Tagalog? Pinagnasaan ko. Di ba? So, pag tingnan natin, anong nangyari doon? Sabi yan, nakita ko, pinagnasaan ko, Kinuha ko. kinuha ko, itinago ko. Tinago ko. Yan. Ito ay walang pinagkaiba doon sa temptation ni Eva doon sa Garden of Eden. Nakita niya, yun ang movement nakita niya kasi maganda. She coveted. Then, anong nangyari doon? Pagkatapos yan, kinuha niya. Then, isinerpa niya. So, ito naman, iba naman. Nakita niya, kinubit niya, kinuha niya, Pinagnasaan niya. itinago niya. Ito yung movement. Ito yung movement ni Achan. Ang inisip niya, yung kanyang personal na kalagayan. Hindi niya inisip yung kabutihan ng lahat. Pagpansin niyo yun, ito rin yung temptation ni Satan. doon sa Isaias. Kaya, pag titignan po natin, natalo ang bansang Israel dahilan kay Achan. Doon sa kanyang pag-covet, doon sa mga samsam na nakuha ng Israel at kanyang itinago sa kanyang loob ng tulda. Kaya, mga minamahal na mga kaibigan, ito rin yung step na kung yung tao ay magkakasala. Ang una, yung kanyang pagtingin pag natingnan niya, ang susunod niyan ay kanyang ikukuwet. Then, pagkatapos niyan ay kukunin niya. At itatago niya. So, ganun pala. Ang kasalanan, tinitignan, then later on, tinatago. Pagnasaan niya. Pero yung kanyang result na ginawa niya ay ang una doon yung kanyang pagtingin, pagnanasa. Yun yung mga first step Yung kanyang ginawa na lang result nung kanyang pagnanasa. Kaya ang isang prescription dito ay flee. Pagpanawan. Sa Ilocano, pagpanawan, umalis ka. Layuan. Layuan mo. Ganon yon. Kaya pag nakikita natin ito, yung kunyari, doon sa example ni Joseph, si Jose, anong ginawa niya? Doon kay Mrs. Potiphar, umalis siya. Kasi ito yung temptation kung saan the corruption within ay nangyari. So, isang tao, pero ang effect, buong come of Israel. Kaya ito po yung nangyari doon.
Pero ang sunod dyan, mamaya na habang itutuloy ko ito mamaya, ang tanong ay, ano ba yung ay sa buhay ng isang mananampalataya? Oo nga, dagdagan ko yun, Pastor. Alam natin na ang katiwalian, yung katiwalian sa loob ay napakahirap tanggapin. Na ang instruction ng Panginoon Diyos kay Josue na ipaalam sa lahat ng mga tao na bago kubkubin ang Jericho ay walang kukunin, kundi ito ay para sa Panginoon lahat. Kaya nagkaroon ng problema dahil sumuway yan si Akan. Nung sinabi ni Pastor. Hindi nakapaghintay, Pastor, si Akan doon sa panahong yon na ang sabi ng Panginoon Diyos, kubkubin niyo ang Jericho, wala kayong kukunin, kundi lahat ng mga samsam ay para sa Panginoon Diyos, para sa mga Levita. Hindi nakapaghintay, sabi ko nga, dahil yung sunod nilang kubkubin na sila'y natalo, yung AI na yan, ay sabi ng Panginoon Diyos, lahat ng samsam dyan sa matatalo niyong AI, natalo sila, di ba? Nung pangalawa, tatalo na nila, kubkubin nila, at lahat ng mga samsam ay kukunin nila para sa kanila. Yun ang hindi alam ni Akan. Hindi siya nakapaghintay sa mga biyaya ng Panginoon Diyos na mga material na bagay. Kaya sa ating buhay, huwag natin kailanman maliitin ang pinsalang na idudulot ng isang taong lumalakad sa labas ng kautusan ng Panginoon Diyos. Sapagkat kung tayo ay lumakad, gumawa, o kaya sabi nito ay yung covet, nagnais o nagnasa tayo sa mga bagay na hindi naman para sa atin, ay isang labas sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pansinin ninyo, ang pagsuway ni Abraham sa Ehipto, halos ikapahamak ng kanyang asawa. Nagsuway siya. Ang pagsuway ni David sa pamagitan ng hindi otorisadong sensus, ilan ang namatay? Around 70,000 na katao. Ang pagtakas ni Jonas doon sa utos ng Panginoon Diyos na saan siya pupunta dapat. Sa Tarsis pumunta eh. Kaya nagkasala siya doon. Halos lumubog ang barko. Ngayon naman, ang ating iglesia, mga kapatid, ay maging mapagbantay. Baka tayo mismo, mabuti na lang tayo ay nagkakaisa. Ang mga pangulo natin, nangunguna, ay mag-ingat sa mga kapaitan na umusbong na ito'y magbubunga ng gulo. Napakaraming mga tanong dito, Pastor. Ang tanong ni Pastor Marvin ay maganda. Ang tanong ko rin bakit yung kasalanan ni Akan ay buong pamilya, buong sambahayan ang nagdulot ng kapahamakan at kamatayan? Biro mo yan lahat. Ano kaya ang dahilan? Alam mo, Pastor, kaibigan, maraming mga dahilan. Ang unang dahilan dito, Pastor, ay basahin natin sa 1 Pedro 1:9. Kung anong sinasabi nyo doon. Na tayo'y isang bansa ng Panginoon Diyos. No? Sinasabi niya doon. 1 Pedro 1:9. 1 Pedro 1:9. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambay ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Napakaganda. Napakaganda yung paliwanag niya. Isang bansa, isang kaharian, isang bayan, isang katawan. So yung bayang Israel ay tinuring ng Panginoon Diyos, nakipagtipan sila na isa. Parang isang katawan din sa Bagong Testamento. Na kung ano ang sakit ng isang maliit na bahagi ng katawan, ay damdam sa buong katawan.
Kaya nga't ang Panginoon Diyos, kung nasa ilang sila, lumalakad ang Panginoon Diyos sa gitna nila. Hindi galing sa iba't ibang lahi ang mga ito, iisa ang kanilang lahi, iisang bayan, iisang kaharian, at iisang katawan. Kaya nga't kung nagkasala ang isa, nagkasakit ang isa, damdam lahat. Nais ng Panginoon Diyos na alisin ang kasalanan ito na nagdudulot ng katiwalian. Nagdudulot, kaya nga sila'y nagkasala, kaya nga sila'y natalo sapagkat nagkasala ang isang bayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga sa ating panahon ngayon, ang ating iglesia, ang ating pamilya, ang ating komunidad, lahat ng mga ito ay sana naman ay magbigay kapurihan ang lahat ng mga ating mga isipin at gawin at nasahin. Sabi ni Pastor, yung COVID, ay mag-ingat tayo dito sapagkat tinatamaan tayo lahat dito at mga tuksong mga bagay na dumarating ay mapagtagumpayan natin sapagkat sapat na ang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Napakahirap yan, Pastor. Kaya pag titignan po natin ay yung nakatagong kasalanan doon sa community. Isa lang yon. Pero mo, kung ilang libo yan sila, isa yung si Agan, isa lang yun eh. So, yung nakatagong kasalanan, pinapahina niya yung buong community. Nakita yung pangyari doon, pinapahina niya. Bakit? Yung kasalanan, yun ay naghihiwalay doon sa tao saka sa Diyos. So, natalo sila doon sa dahil itong kasalanan ito, the hidden sin. Now, kaya balik ko sa tanong ko kanina Pastor Jules, sabi ko, ano ba yung I? AI ako ng AI. Ano ba yung I? Ano ba yung I doon sa buhay ng isang Kristiyano? Dapat malaman natin yun eh. Kasi ito yung weakness ni Achan. Minsan tinatawag natin, baka ikaw yung Achan. Pero bago man naging Achan yun, dapat may I. Kasi nakita niya eh. So ano yung I sa buhay ng isang mananampalataya? Yun ay, ang una po doon ng ay yung nakatagong kasalanan sa puso ng isang mananampalataya. The hidden sin in the heart. It weakens, pinapahina niya ang pananampalataya ng isang tao. Okay. Then, ang sunod po natin doon, hindi lang yun, Pastor Jules. Hindi lang yun. Ano pa? Yung bang temptation that you rely on yourself, not upon God. Yun yung I. Then, at the same time, hindi lang yun. Yung mga small na battle natin doon sa araw-araw natin na pamumuhay, yun ay pag hindi natin na pagtagumpayan, yung malaking I natin, hindi rin natin mapagtatagumpayan yon. So, yun yung I ng isang mananampalataya. Yung nakatagong kasalanan, yung nagre-rely ka sa iyong sarili, at yung daily struggle na hindi mo na pagtatagumpayan, then later on, iyon ay magre-result ng pagkatalo doon sa mas malaking pagsubok sa buhay ng isang mananampalataya. Okay, napakaganda yung ating pag-aaral, mga minamahal na mga kapatid. Ating nakita na merong covenant ng Panginoong Diyos sa chapter 6 bago dumating sa chapter 7, na kung saan ay yung mga samsam ay naitalaga ito para sa ating Panginoong Diyos. Ngunit merong breach of covenant na nangyari dahil kinuha ito ni Achan. So may nangyaring breach of contract, may sumuway dito sa covenant na ito, sa kasunduan. At ang consequences nito sa 725 na kung saan hindi lang si Achan kundi ang kanyang pamilya, dahil namumuhay sila sa form of government na theocracy, that God is literally under them. Yung corporate na worship at corporate na consequences ng sin, na kung saan kung may kasalanan ng isa, kasalanan ng lahat. So ito yung ating nakita, mga minamahal na mga kapatid. At sinabi sa atin ni Pastor Marvin na
Ai became a place of humiliating defeat sa mga Israel. So meron ba ring humiliating of defeat sa atin na binabanggit ni Pastor Marvin Diaz na sinasabi ang greatest enemy natin is the enemy within us. So tayo itutungo na sa pangalawang punto ng atin pong leksyon, correction within. Pagkatapos ng corruption, merong correction na ginawa, mga kapatid. Paano ito nangyari, Pastor Marvin? Ito ay in-address nila yung issue. Hindi nila tinalikuran. So, ito yung leadership ni Joshua. Ito pang sabi sa 7, 11, and 12 ng Joshua. Ang Israel ay nagkasala at kanilang nilabag ang tipan na aking niutos sa kanila. Sila'y kumuha sa mga itinalagang bagay. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling at inlagay ang mga iyon sa kanilang sariling daladalahan. Kaya't ang mga anak ni Israel ay hindi makakatagal sa harapan ng kanilang mga kaaway. Sila'y tumatalikod sa harapan ng kanilang mga kaaway sapagkat sila'y naging bagay para sa pagkawasak. Ako'y hindi na sasama sa inyo, malibang puksain ninyo ang mga tinalagang bagay sa gitna ninyo. Pansinin po ninyo, maganda yung statement nito eh. Ang una doon, Israel has sinned. Nirecognize nila. Yung correction, the first thing there is you recognize. Nagkasala kami. Sabi doon ay nagkasala ang ng nasyon ng Israel. Hindi nila tinakpan. Kaya ito ang nagbigay sa kanila ng isang victory. Kasi pag tingnan po yun, sabi doon, Israel sin, then they have taken some of the accursed thing. Nirecognize nila eh. Kinuha nila, sabi dito eh. They have taken, and have both stolen and deceived. There must be a correction. Correction within. Hindi yung minsan pinapabayaan lang natin na mag-grow and so on. Pero dito, in the leadership of Joshua, they corrected. First, they recognized, then they corrected, and they even identify. Kanila pang sinabi, stolen and deceived. Kaya nga, pag ito ay nagpapatuloy, then talagang sila they will doom to destruction. Kaya maganda po ito pag tayo ay na-correct, then let's say thank you. Ang nag-correct naman ay galing sa labas. Nasa loob sila, ha? They are one, but they corrected within. Kaya maganda rin minsan pag nakikinig ka ng sermon, Pastor Ray, at tinatamaan ka, sabi mo sana, thank you, I was corrected. Pero minsan, ako rin pag ako rin ang nagsermon, manda ka. Maramang ganon. There is the form of retaliation. Pero itong mga ito ay binibigay ng Panginoon ito para tayo i-correct at palalahanan. Napakaganda, Pastor, yung pamamaraan ng Panginoon Diyos para i-correct yung bayan ng Israel. Tinawag ng kada tribo, tapos kada clan, tapos kada pamilya, tapos kada yung tao na. Individual na. Doon nila nakita kung sino ang taong ito. Napaganda rin ang pamamaraan ng bagong tipan kung paano i-correct ang ating iglesia na sinabi ng ating Panginoong Hesus. Na kung mayroong magkasala, puntahan mo. Sabihan mo yung tao. Kung ayaw niyang tanggapin at kanyang ipagpaliban o kaya kanyang i-justify na wala siyang kasalanan, tumawag ka ng
Isa. Pag ayaw niya, anong sabi? Dalhin mo saan sa church board o kaya sa iglesia. At kung ayaw niya rin talaga, anong gagawin? Siya ay itakwil na hindi na siya bilang isang kapatid. At ganun din ang pamamaraan ng ginawa sa Bagong Tipan. Kung papaano si Akan ay natagpuan siya ang nagkasala. Ang masaklap doon ay isinama buong pamilya. Wala sa Israel yun. Hindi yun, pastor, hindi yun tama at labag sa batas. Ipinagbabawal sa batas ng Israel na magparusa sa inosenteng pamilya. Ayon dun sa Deuteronomy 24:16. Basahin mo, pastor. Na hindi dapat. Pinagbabawal ito na ginawa ng isang tao lamang nagkasala 24:16 ng Deuteronomy. Ang mga magulang ay hindi papatayin dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Bakit kaya naisama buong pamilya? Ang Panginoon niya mismong nanghusga buong pamilya, sabi ay, maaring idinating niya. Kasi, damit. Mga ginintong damit, mga pilak. Napakarami nito, hindi basta-basta ito may tatago. At pati pamilya nakita, kasama maaari itong nagtago, o kaya hinayaan lang, nakasama rin sila na buong pamilya. Kaya ito'y isinalma ng Panginoon Diyos na sila ay lipulin lahat at batuin at mapugsa sila sa buong kampamento ng Israel, pastor. Kaya napakahirap na karanasan ito ng Israel dahil isang pagkatalo, dahil hindi nakapaghintay. Ang sabi ni pastor kanina, yung unang pagkakamali ay nakita niya. Nakita niya. Nung nakita niya, tiningnan niya ulit. So, pangalawang tingin, pastor. Second look. Isang tukso yan. Kaya maraming mga nagsasabi na yung pangalawang tingin ay nagdadala ito ng tukso. Ayon doon sa Mateo 6:27 hanggang 30. Yung pangalawang tukso ay pangalawang tingin ang napakahirap hadlangan. Kaya mag-ingat tayo, mga kapatid. At tumingin tayo, tapos pag nasahan natin, pagkatapos niya na kunin natin na isang bagay na hindi karapat-dapat na pinagkaloob naman sa atin ay magsusuway tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya may correction sa loob ang pinakamaganda doon, pastor. Sabi ng pastor, kinorek nila agad. Hindi nila ipinagpaliban ito, ang bagay na ito. Kaya yung kwan po dito, yung internal holiness. Yan yung internal holiness ay mahalaga ito. Kaya later on, bakit yung the whole family? Because of the contamination. And the contamination of sin, it should be removed because of the internal holiness. Yun. Kaya buong family ay affected yun. Kasi yun ay na-contaminate na siya Pag ito lang, sa Akan lang, then the contamination is there. Hindi mo naman kung sana COVID, i-quarantine mo Hindi mo naman may quarantine yun yung contamination. That's why the whole family. Yun ang nangyari doon. May nakita ko rito na word na nagbibigay sa akin ng kaisipan. Yung word na rationalization, yung lying to yourself. Kung minsan sinasabi natin na ay hindi naman big deal yun. Yun yung dahilan kung bakit hindi tayo humihingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kahit na tayo kinokorek, hindi naman big deal yun. Ay kailangan ko naman maging masaya. Kanya kinuha ko ito. Para rin sa akin ito. Yun yung nasa isipan din ni Akan kung minsan. Kaya gusto ko ring mag-enjoy. Gusto ko rin yung napakagandang balabal na yon.
kailangan ko rin yung gold na yon, kailangan ko rin yung pilak na yon. Konti lang naman yon para sa... Parang hindi mapansin. Oo, hindi naman mapansin yun. masyado. Yun yung sinasabi natin na rationalization na dito ay nangyari kay Achan. Ngunit ang Panginoong Diyos, napakabuti niya dahil binibigyan niya ng pagkakataon ang isa na magsisi sa kanyang kasalanang ginawa. Pero kung minsan, kahit na binibigyan ng panahon na magsisi, ay hindi pa rin tayo nagsisisi. Ngunit kung presume natin kung minsan kasi na kapag tayo ay nakagawa ng kasalanan, ay naiintindihan, nauunawaan ng Diyos dahil ang Diyos ay mabuti ang Diyos. Yun yung rationalization na nangyayari kung minsan. Lalahanin natin that victory, mula rito sa aral, victory comes because they have unity with each other and obedience to God. Ito yung nangyari, mga kapatid. Kung merong pagkakaisa sa isang grupo, ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng isang pagpapala. At ang Panginoong Diyos, sinatawag niya ang kanyang bayan na sila'y humiwalay sana sa kasalanan. Dahil ito yung sinasabi sa ating leksyon. Merong warning sa atin against greed. Sa Lucas Kapitulo 10, 15, binabanggit na kailangan na tayo ay hindi maging greed sa atin pong pamumuhay. Kung minsan gusto mo kasi, ito di ba ito yung sinabi mo kanina, Pastor Marvin, na nangyari kay Satan. Gusto niyang iyong posisyon at naging siya'y oposisyon, mga kapatid. At God's correction is not to destroy us. Hindi gusto ng Panginoong Diyos na tayo sirain yung kanyang correction, but to restore us. Ito yung binabanggit kanina, na gusto ng Panginoong Diyos na maibalik tayo. Ito yung napakagandang correction ng ating Panginoong Diyos. At kailangan na gumawa tayo ng magandang choice sa ating buhay, na ating piliin na isuko ang ating buhay sa Panginoon. At alam mo, Pastor, mayroong isang taong maraming mga kaibigan minsan, yung konsente. Kinukonsente, yung pinababayaan mo lang. Okay. Pinapahintulutan mo lang. Yung mga bagay na maliliit, ay pinapahintulutan mo lang. Kahit nakita mo ng medyo taliwas, pinahintulutan mo lang. Iyan ay hindi maganda. Hindi tunay na kaibigan yon. Halimbawa, sa loob ng iglesia, may mga ari-arian na sabi ni Pastor, banal na, nailagay na sa kabanalan. Pag-aari ng kapilya yan. Ginagamit mo pa. Personal, kung saan-saan mo ginagamit. O kaya, sa'yo na. Binilihan ng kapilya, pero ikaw na ang gumagamit. Sa'yo na. Hindi yun maganda. Hindi yun, akan yun. Oo. Halimbawa, isa pa, yung ikapo, yung handog, yung mga bagay na para sa Panginoon, yung naitalaga na para sa Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon Diyos sa mga Israelitas, ang pagpunta nyo sa Jericho, para sa akin yan lahat. I-offer sa akin, para sa mga aking mga tagapaglingkod. Hindi Hindi ka naman tagapaglingkod. Kinuha mo, ay hindi maganda. Kaya, yan ang application sa atin, mga kapatid. Kung paano ito nangyayari, ay huwag natin konsintihin. Kundi sabihan na ito'y, kung minsan kasi, Pastor, magagalit tayo sa mga, di ba, Pastor, magagalit tayo sa mga taong, mali yan. Hindi dapat yan. I-correct mo yung, sila pang magagalit sa atin. Pero tayo naman ang totoo. Kaya, dito tayo minsan, mga kapatid, ay lumalabag. At nagiging AI o kaya akan tayo sa ating buhay. Okay.
At sinasabi ng ating leksyon ngayon na inyo pong narinig, mga minamahal na mga kapatid, na kailangan tayong humingi ay gumawa ng isang faithful choice. Dahil ang Panginoong Diyos ay nagbubukas naman ng pintuan ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Kapag tayo'y makorek, ay kailangan, wag na tayong mag-rationalize, kundi tayo ay gumawa ng isang pagpipili na tapat. Dahil ang Diyos ay magbubukas ng pintuan ng pag-asa. Tayo ay tutungo na sa panghuling punto ng ating leksyon, confession within. Ito yung napakahalaga sa atin pong leksyon ngayon. Pastor Marvin, ano yung sinasabi ng puntong ito sa atin? Tignan mo yung movement na ginawa ni Joshua kay Achan. Ito po, verse, punta po tayo doon sa verse 19. Okay. 7:19. At sinabi ni Josue kay Achan, Nako, luwalhatiin mo ang Panginoong Diyos ng Israel at magtapat ka sa Kanya. Sabihin mo sa akin ngayon kung ano ang iyong ginawa. Huwag mong ilihim iyon sa akin. Yeah. Tingnan niya, pumunta. Ito yung principle ng Bible eh. Pag may nagkasala. Pag may nagkasala, pupuntahan mo. Okay. Yung principle, tingnan yung principle ito. Ito ay pinick up ni Matthew doon sa Matthew 18. Pero yung principle nandito na. Pinuntahan niya. Tapos ano ang sabi ni Joshua kay Achan? Sabi niya, my son. Anak ko. My son. Tanda natin na si Joshua, siya yung first generation. Kasama si Caleb. Yung mga ibang tribe, second generation na yan. So, tingnan yung gauge, yung gap. Malayo. Kaya sabi niya, anak ko. Yung address na anak. Then, pagkatapos niyan, anong sabi niya? I beg. Siya pa nagmakawa, I beg you. Then, make confession. Sabihin mo Sabihin mo. kung ano yung ginawa mo. Then, wag mong itago. Yun pala, yun pastor yung confession eh. Sabihin mo, wag mong itago. Okay. Pero dadalawa lang sila. Nalaman na lang natin kasi sinulat na eh. Di ba? So, ganon yung principle doon. Then, pagkatapos noon, nung inamin ni Achan, yung next movement na ginawa ni Joshua, balikan natin yung verse 13. Verse 13, Tumayo ka, pakabanilin mo ang bayan at sabihin mo, magpakabanal kayo sa kinabukasan, sapagkat ganitong sabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, may mga itinalagang bagay sa gitna mo, O Israel. Ikaw ay hindi makakatagal sa harapan ng iyong mga kaaway hanggang sa iyong alisin ang itinalagang bagay sa gitna ninyo. So, tingnan yung sabi ko, yung movement. Pagkatapos na kinonfess, anong ginawa sunod ni Joshua? Sinanctify, kinonsecrate yung buong nation. Okay? Then, para malinisan sila. So, pagkatapos na na-sanctify, alam natin, naparusahan yung family ni Achan. Achan, at saka yung contamination, natanggal na yun. Kaya sabi doon, na-confess, then sinanctify, then 8 verse 1. Tingnan nyo yung 8 verse 1. Sinabi ng Panginoon kay Josue, huwag kang matakot ni manlumo. Isama mo ang lahat ng lalaking mandirigma. Umahon ka ngayon sa Ai. Tingnan mo, ibinigay ko sa iyong kamay ang hari ng Ai, ang kanyang sambahayan, ang kanyang lungsod at ang kanyang lupain. So, victory ay ibinigay ulit ng Panginoon. Ulitin ko, maganda yung movement eh. Confession. May confession doon, na-sanctify, then ibinigay ang victory. Go on! Natalo nga sila, pero after removing the contamination of sin, ang sabi ng Panginoon, you go. Conquer, I.
Oh. Tapos, ang promise ng Panginoon, ang sabi doon, I have given you. Nandun pa lang sila. Pero ang sabi ng Panginoon, I have given you. Oh. Sabi ko nga, nasa pastis naman, I have given you. Para bang tapos na ang gera, panalo ka na. Nandun pa lang yung I. Labanan. Nandun pa lang. Kaya, pag ito ang lesson, Pastor Joris, Pastor Ray, na nakita ko dito sa movement na ito. Failure is not final. Kasi sa panampalatayang tao, ituyak nga sa Ilocano, sabi doon, dituyak nga na ipaklob, dituyak lang tamatayin. Dito ako nadapa, dito na ako dito na lang ako. Oo, dito na ako, hindi na babangon. So failure is not final. God can redeem us even the worst part of our life because of His grace. Amen. Ito, failure ng buong nation ito. But because of His grace, anumang worst defeat yan sa pananampalataya natin, God can still pull us out from the mud of sin. Amen. Pangalawa na nakita ko po doon, Pastor Jules, God gives new beginning. Talo na sila dito. Di ba natalo na sila? Marahil yung pagkatalo nila, maraming na-discourage. Ayaw na magpatuloy. Pero, tanda natin, ang Panginoon ay nagbibigay palagi ng pasimulang pagsibol ng pag-asa. Amen. Kaya nga, God grace can restore us and allow us to go and begin a new life. Okay. Then, paano na nakita ko doon, Pastor Jules, God turns defeat into wisdom. Amen. Natalo nga siya, pero ito ay na-convert na naging wisdom. And pangapa na nakita ko doon, obedience is the path to transformation. Okay. Kasi nag-disobey siya, nag-disobey siya ikang. Anong natalo sila? Natalo sila. Pero isa doon na nakita ko dito sa ating lesson, I will repeat. Obedience is the path of transformation. Ano ba sa Tagalog yun? Ang Ang pagsunod pagsunod ay daan Para tungo sa sa pagbabago. Parang DPWS yan eh. Then, transformation happens when failure is met with renewed obedience. Okay. Di ba? Napakaganda. Pag yung pagsunod natin ay itinalaga natin sa Panginoon at mayroong pagbabago, then the enemy within ay kaya nating talunin sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Amen. Napakaganda yung ipinaglalarawan yan, na pinakita sa atin kung paano ang biyaya ng Panginoon Diyos. Habang nagsasalita, Pastor, iniisip ko yung halintulad ng dalawa, si Akan saka si Rehab. Si Akan, hinintay niya, Pastor, na pinuntahan pa na, aminin mo na ikaw talaga yung ganito yan. Kasi may nakakita sa'yo, o kaya ganito ang Noong natiklo na siya, yun ang sinabi ng Banal na Sulatan, nung nandun na, alam na, ay inamin na niya na ganun nga ang ginawa niya. Samantalang si Rehab, anong nangyari? Abay, na agad. Sinabi niya agad, kunento niya agad, na malayo ko pa, naririnig ko na kung papaano ang Diyos ninyo, Diyos ng Israel, ay inililigtas kayo ng Panginoon mula sa Red Sea, mula sa ilang, mula sa saan man lugar. Kayo ay nililigtas ng Panginoon Diyos. Kaya ngayong panahon na ito, nakikipagtipan na ako sa inyo. Okay. Kaya may dalawang klaseng tao tayo dito sa balat ng lupa. Yung taong nakakarinig ng biyaya ng Panginoon Diyos at doon na nagbabago. Samantalang yung isa, nandun na, lagi nang naririnig ang biyaya ng Panginoon Diyos. Pero gumawa pa rin siya ng patuloy na kasalanan. At nung natiklo na siya, saka lang siya
nagbigay ng confession. At ang pinakamasaklap dito, Pastor, ang ating leksyon ay yung kaaway sa loob ay yung katiwalian, kasalanan, na malayo sa pagtingin o kaya pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kaya nga't sinasabi natin dito na ang bansang Israel ay isang bansang nasyon, isang halimbawa. Bagkus, kung ito'y hindi magiging isang halimbawa na banal at pangkaraniwan lang na pareho sa lahat ng mga bansa, hindi na makikilala ang Diyos na banal. Kaya tayo bilang isang pamilya, bilang isang bansa, o kaya bilang isang iglesia na sumasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, magpakita tayo ng tamang paraan ng pamumuhay bilang isang Kristiyano at tamang pagsunod sa banal na alituntunin o kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Confession within. Ito yung napakaganda na pamamaraan ng Panginoon Diyos kasi ito isang paraan na pagbabalik relasyon, ang pagkakaintindihan, pagpapatawad at magbibigay ito ng kapayapaan, Pastor. Okay, napakaganda yung ating nakita sa pangatlong punto, confession within. When sin is confessed and corrected, dito ating makikita that God's people will become a living witness to other nation. Hindi tayo magiging isang saksi sa mga iba kung meron pa rin kasalanan sa ating kalagitnaan. At ang ating buhay ay meant to testify not for our human strength, but the grace of God. Yung ating buhay ay hindi pinapakita yung ating kalakasan, kundi ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kapatid, ating napag-aralan at itinuro sa atin ang kwento ni Akan na ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kaaway sa labas, kundi ang kaaway sa loob. Corruption within. Ang tagong kasalanan ay nagpapahina sa bayan ng Diyos. Katiwalian. Correction within. Ang pag-aamin at tapat na pagpapasya ay nagdudulot ng pag-asa at pagpapanumbalik. And confession within, ang masunuring pamumuhay ay nagpapatotoo sa kapangyarihan ng Diyos sa harap ng sanlibutan. Mga kaibigan, sinusuri ng Diyos ang ating mga puso. Meron ba tayong akan sa loob? Isang nakatagong bagay na humahadlang sa pagpapala ng Diyos? Ialay natin ito sa Kanya ngayon. Ipahayag, talikuran, at hayaang gawing pintuan ng pag-asa ng Diyos ang ating lambak ng kapighatian. Sa gayon, ang ating buhay ay magliliwanag bilang patutuo ng kapangyarihan ng Diyos na lumalaban para sa atin. Maraming salamat sa ating mga panauhin na sina Pastor Marvin Diaz at Pastor Relino Urbi sa kanilang pagbabahagi ng kaalaman at inspirasyon mula sa ating leksyon. Tunay na napakayaman ang ating naging pag-aaral ngayong araw. Ganon din, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa lahat ng nakibahagi at nakinig, nanood sa atin sa oras ng pag-aaral. Naway ang mga aral nating natutunan ay maging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay, magpalalim sa ating pananampalataya, at magbigay ng pag-asa sa ating lahat. Tayo po muna ay makikinig ng isang tanging bilang. Pagkatapos ay hilingin natin si Pastor Marvin na pangunahan tayo sa panghuling panalangin. Ako sana'y naging ilaw, ngunit nagkasala, sapagkat ang kahinaan ang pinairal. O Panginoon, ako'y higit na nagsisisi, tulungang matuwid
Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, dahilan po sa pag-ibig niyo sa amin, ibinibigay niyo po sa amin ang victory. Tanggalin niyo po ang ikan sa aming buhay. Yes. At bigyan niyo po kami ng pananampalataya upang sa ganon ang ay sa aming buhay ay matanggal. Yes. Hindi po namin kaya ito sa aming sampan sarili. Kinakailangan po namin ang iyong biyaya. Yes, Lord. Para sa ganon, mapagtagumpayan po namin ito. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kapatid, huwag po ninyong kalimutang muli na tayo ay magsama-sama sa susunod na edisyon ng ating programang Oras ng Pag-aaral. Hanggang sa muli, ako po ang inyong kapatid, Pastor Jules Bermudez. Naway ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoong Diyos ay sumasa ating lahat.